Sa mata ng isang Pinoy na mahilig mag-overthink sa ating kalagayan, yung tanong kung ang Southeast Asia ba ay talagang Team China o nagpapanggap lang na neutral ay hindi lang basta-basta usapan ng pagpili ng side sa Facebook. Bilang isang feeling behavioral economist, tingin ko isa itong magulong puzzle ng paghahanap ng diskarte para sa sariling interes habang nasa gitna ng napakagulong geopolitical drama. Ang Pilipinas ay nasa isang awkward na sitwasyon. Kapit-tuko tayo sa China pagdating sa negosyo at ekonomiya, pero sa kabilang banda, todo asa naman tayo sa United States para sa ating security at military backup. Ang ganitong setup ay nagdudulot ng malalang mental gymnastics sa ating foreign policy. Hindi natin pwedeng i-ghost ang isa para sa isa. At ang pag-intindi sa sitwasyong ito ay nangangailangan ng matinding pag-aanalisa, hindi lang basta mema. Ang simula ng hugot na ito ay dapat nakabase sa masakit at totoong resibo ng mga numero. Ang China ang kasalukuyang pinakamalaking sugar daddy sa kalakalan ng halos lahat ng bansa sa ASEAN. Kung titingnan natin ang mga kapitbahay nating tulad ng Vietnam, Malaysia o Thailand, kitang-kita na nakatali ang leeg nila sa mga supply chain na umiikot sa ekonomiya ng China. Mula sa mga hilaw na materyales na kailangan sa paggawa hanggang sa dambuhalang market para sa mga kung ano-anong produkto, ang impluwensya ng Beijing ay parang tadhana, hindi matatakasan. Ang konseptong ito sa macroeconomics ay tinatawag na gravity model of trade, kung saan ang laki ng isang katabing ekonomiya ay natural na humihigop ng lahat ng atensyon at aktibidad sa negosyo. Para sa Pilipinas, mas malala pa ang plot twist. Ang China ay hindi lang basta supplier ng mga kung ano-anong gamit. Sila rin ay isang higanteng palengke para sa ating mga saging at pinya at feeling major investor sa ating mga pangarap na infrastruktura. Ang mga proyektong tulad ng mga tulay, riles at dam ay laging ginagamitan ng matatamis na pangako mula sa mga dayuhang pondo. Kung titingnan lang natin ang direksyon ng pera at ang mga drawing na investment, madaling isipin na ang rehiyon natin ay kusa ng nahuhulog o kumakapit sa orbit ng China. Ito ang tinatawag na economic determinism, kung saan ang kapal ng pitaka ang nagdidikta kung saan lilingon ang politika. Pero ang ganitong mababaw na pag-intindi ay pang-clout chaser lang kung babaliwalain natin ang tinatawag na risk architecture o ang sining ng pag-iwas sa disgrasya. Ang mga bansa sa ASEAN ay hindi lang basta-basta biktima na tumatanggap ng biyaya. Sila ay mga pro sa pagpapatakbo ng panganib na dulot ng sobrang pagkapit sa isa. Sa behavioral economics, alam nating ang mga tao at pati na ang mga bansa ay mas takot mawalan kaysa sa excitement na kumita, isang konsepto na kilala bilang loss aversion. Ang takot na ito ang nagtutulak sa mga opisyal na maging praning at huwag ilagay ang lahat ng itlog sa iisang basket kahit gaano pa ito kakinang o kaganda sa picture. Ang mga huling ganap sa mundo ang nagpatunay na valid ang pagiging praning na ito. Ang mga epic fail sa global supply chain na nakita natin nitong mga nakaraang taon, ang walang katapusang bardagulan ng Amerika at China at ang paghihigpit sa mga tech ay nagsilbing malakas na sampal ng realidad. Naramdaman at nakita ng mga bansa sa Southeast Asia na ang pagiging masyadong dependent sa iisang bansa ay isang malaking butas sa kanilang diskarte. Kapag bumahin ang higante, siguradong may trangkaso ang buong rehiyon. Ang realization na ito ang nagpabago sa math ng ating mga desisyong pang-ekonomiya. Kaya naman, kung titingnan mong maigi kung kaya mo, hindi naman talaga tayo nagpapakaladkad o nagpapakatuta sa China. Imbes na tawaging pagsuko, isipin mo na lang na sopistikadong diskarte ito ginagawa nating gatasan ang China habang pasimpleng nakikipaglandian sa ibang bansa. Diversification daw ang tawag ng mga sosyal dyan. Siyempre, kapit-tuko tayo sa Beijing para sa pera at murang gamit, pero hindi naman ibig sabihin nun ay binenta na natin ang kaluluwa natin sa kanila. Pragmatic lang daw tayo para kunwari ay umasenso ang ekonomiya natin. Sa Pinas, kitang-kita ang ganitong klaseng split personality.
Sa isang kanto, todong ngiti ang Maynila sa Beijing para mamalimos ng investments. Pero sa kabilang kanto, todo yakap naman tayo sa US, Japan at Australia para sa Defense Cooperation Kuno. Kamakailan lang, pati sa mga taga-kanluran ay nagpapakyut na rin tayo para sa dagdag na pondo. Huwag nyo isiping nalilito ang gobyerno natin sa magkasalungat na galaw na ito. Ang gulugulong galaw na ito ay hindi katangahan, kundi isang henyong plano na tinatawag nilang hedging. Ang hedging ay yung style na ayaw mong malugi, kaya marami kang reserbang jowa para hindi ka mawalan ng option. Para kung sakaling mag-away tayo ng isa nating partner, may sasandalan pa rin tayong iba. In short, naglalaro tayo ng safe. Ang pagpapanggap na neutral ay isa palang matalinong pagmamaniobra para kunwari ay ligtas tayo sa mundong wala naman tayong control. Hindi lang naman Pinas ang magaling sa ganitong acrobatics, pati mga kapitbahay nating ASEAN ay expert na rin dito. Todo bukas sila sa pera ng China para sa mga kalsada at pabrika. Pero kasabay nito, naka-red carpet din sila para sa mga kumpanya mula sa Amerika, South Korea at Japan. Gusto lang nilang masiguro na hindi sila mapag-iiwanan sa teknolohiya habang kumikita sa iba't ibang palengke. Wala naman kasing bansa ang gustong maging alipin ng iisang amo lang pagdating sa ekonomiya. Tingnan nyo rin ang style ng pagpasok ng pera o yung tinatawag nilang FDI. Kung papansinin nyo ang pattern, mahilig ang China na magtapo ng bilyon-bilyon sa mga proyektong puro semento at bakal gaya ng tulay, kalsada at pagmimina. Hard infrastructure daw ang tawag dyan para magmukhang sosyal. Samantala, ang mga taga-kanluran at ang kanilang mga tropa ay mas nakatutok sa high-tech, bangko at serbisyo. Ang ganitong setup ay gumagawa ng isang nakakalitong dibisyon ng trabaho at pera sa buong rehiyon. Ang paghahati-hating ito ng mga investment sectors ay bumubuo ng isang masalimuot pero kunwari ay matatag na ecosystem para sa ekonomiya ng Timog Silangang Asya. Sa ganitong setup, hindi pwedeng maging masyadong clingy ang rehiyon at wala rin naman itong balak na umasa lang sa iisang panig. Kailangan natin ng mga kalsada at tulay na galing sa China para lang may madaanan ng mga produkto. Pero kailangan din natin ng software, cloud computing at mga pandaigdigang bangko mula sa kanluran para magmukhang high-tech ang ating mga negosyo. Isa itong symbiotic na relasyon kuno kung saan ang bawat panig ay may kanya-kanyang papel sa teleseryeng ito. Kung titingnan natin ng mas malalim gamit ang pa-deep na lente ng structural economics, ang nakikita natin ay hindi naman talaga sitwasyon ng one-sided na pagpapasakop. Sa halip, isa itong estratehikong pag-a-assign ng mga trabaho o division of roles. Hinahayaan lang ng ASEAN ang iba't ibang superpower na punan ang mga butas sa ating mga nagpipilit na ekonomiya. Imbes na mag-away sa iisang sektor, ang mga dayuhang kapangyarihan ay nag-aambag sa mga komplementaryong bahagi ng ating paglago. Ang ganitong pananaw ay nagtatanggal sa ilusyon na sunod-sunuran lang ang ASEAN. Sa totoo lang, tayo ang bida-bidang nag-orkestra ng palasyo ng investment. Dagdag pa sa pagsusuring ito, napakahalagang maunawaan na ang konseptong neutralidad sa Southeast Asia ay hindi lang simpleng pagtunganga o pagiging tamad. Ang pagiging neutral ay hindi nangangahulugang nakaupo lang sa gilid habang pinapanood ang mga nag-aaway na higante. Ito ay isang napakaaktibo at kalkuladong diskarte na may layuning i-maximize ang ating leverage o kapangyarihan sa pakikipagbaratan. Sa pamamagitan ng hindi pagpapakita ng forever na katapatan sa kahit sinong superpower, na pananatili natin ang ating market value. Tayo ang nagiging premyo na pinag-aagawan at dahil doon, tumataas ang ating presyo at kunwari ang impluensya. Kapag hindi tayo todo commit sa kahit sinong iisang kapangyarihan, binibigyan natin ang ating mga sarili ng kakayahang makipag-ayos para sa mas magagandang deal sa kalakalan, investment at pati na sa mga pautang. Ito ang esensya ng game theory sa international relations. Kung alam ng isang superpower na madali tayong tatalon sa kanilang kalaban, mas magiging galante sila sa kanilang mga alok. Ang ganitong posisyon ay nagbibigay daan sa mga bansa sa ASEAN na humingi ng mas mababang interes sa utang, mas magandang kasunduan sa paglipat ng teknolohiya, at mas bukas na akses sa mga pandaigdigang merkado nang walang masyadong sumbat o mabibigat na kondisyon. Mula sa isang seryosong pananaw ng economics,
Ang estratehiyang ito ang pinakaswak na paraan para i-optimize ang pwesto ng isang bansa sa loob ng isang napakakumpetensyang merkado na pinaghaharian ng mga superpower. Para lang tayong matalinong mamimili sa palengke na may dalawang malalaking tindero na nag-aagawan sa atin, ang pinakamagandang gawin ay mag-compare ng presyo at huwag magpakita ng paboritismo. Ang pamamarang ito ay nagre-resulta sa tinatawag nating Pareto Improvement para sa mga bansang ASEAN, kung saan napapataas natin ang sarili nating kapakanan nang hindi naman kailangang isuko ng tuluyan ang ating soberanya. Pero syempre, bilang mga henyong ekonomista, alam nating walang libre sa mundong ito at bawat galaw ay may kapalit. Itong pa-balancing act at hedging natin, may mga resibo palang itinatago na masakit sa bulsa. Sa Pilipinas, ang membership fee natin sa gulo ay kitang-kita sa walang katapusang drama sa West Philippine Sea. Dahil sa away bata sa teritoryo, tumataas ang geopolitical risk premium ng bansa sosyal pakinggan. Pero ang totoo, takot lang ang mga dayuhang kumpanya na mag-commit ng matagal dahil baka bukas makalawa ay ma-freeze ang assets nila o maging firing range ang opisina nila dahil sa biglaang giyera. Hindi lang ito pang vlog o teorya sa libro. Ramdam na ramdam ang direktang sakit sa ating lokal na ekonomiya, lalo na sa mga mangingisda at sa pangarap nating magkaroon ng sariling enerhiya. Nakakatawa na kailangan pa nating mag-alinlangan kung makakapangisda tayo sa sarili nating bakuran habang nagugutom ang libu-libong pamilya. At yung mga potensyal nating langis at gas, ayun, nakatenga at hindi magalaw dahil may mga bisitang ayaw umalis. Kaya goodbye na lang sa pangarap na kalayaan sa enerhiya. Ito ang tunay at nasasalat na presyo ng pakikipagpatintero sa anino ng isang higanteng mahilig mangangkin. Kapag lumala pa itong gulo imbes na kumalma, baka hindi na kayanin ng powers natin ang gastos ng pagpapanatili sa kasalukuyan nating posisyon. Magiging sobrang mahal na ng maintenance fee ng bansa kaya mapipilitan tayong magsagawa ng isang mapait na pagpili sa pagitan ng pambansang seguridad o ang paghahabol sa paglago ng ekonomiya. Pagdating sa puntong iyon, ang ilusyon ng pagiging neutral ay guguho na parang mumurahing bahay-bahayan. Hindi mo na pwedeng ituloy ang laro ng pagpapabalanse kung ang mismong entablado na tinatapakan mo ay nilalamon na ng apoy. Dito na magtatapos ang pantasya na ang pagiging neutral ay isang epektibong patakaran. Ang mga geopolitical pressures na dati ay sa balita lang o sa mga boring na meeting ng mga diplomat, mabilis na magiging resibo at konkretong gastos sa ating ekonomiya. Makikita natin ito sa pagtalon ng presyo ng mga bilihin, sa pagbulusok ng halaga ng piso, at sa paglaho ng mga trabaho habang ang mga pabrika ay nag-exit na papunta sa mga bansang mas tahimik ang buhay. Ang kawalan ng katiyakan ang pinakamalaking kaaway ng investment at ang geopolitical risk ang pinakamabilis na paraan para palayasin ang kapital sa ating bansa. Sa gitna ng lahat ng komplikasyong ito, may isang macroeconomic trend na dapat nating bigyan ng pansin, ang tinatawag na China Plus One Strategy. Ito'y malawakang paglipat ng mga pasilidad ng pagmamanupaktura palabas ng China at papunta sa mga kapitbahay nating bansa sa Timog Silangang Asya. Ang mga dambuhalang korporasyon mula sa electronics hanggang sa mga piyesa ng sasakyan ay naghahanap na ng ibang matatambayan para mabawasan ang kanilang pagkakalantad sa mga panganib na dala ng China. Isa itong napakalaking pagkakataon na kasalukuyang nakabuyangyang sa harap natin. Ang mga bansa tulad ng Vietnam, Indonesia at syempre ang bida-bidang Pilipinas ay unti-unting umaani ng mga benepisyo mula sa tinatawag nilang strategic shift. Ang pagdagsa ng mga bagong pabrika at negosyo ay nagdadala raw ng mga kinakailangang trabaho, paglipat ng kaalaman at pagtaas ng mga iniluluwas na produkto para sa mga bansang feeling asensado. Desperado na kasi ang mga dayuhang kumpanya na bawasan ang kanilang geopolitical risk na nakatali sa walang katapusang away bata sa kalakalan sa pagitan ng Washington at Beijing, pati na rin ang panganib ng mga biglaang lockdown o pabago-bagong trip ng Estado sa loob ng China. Naghahanap sila ng ligtas na mapagtataguan at ang ASEAN naman ay handang-handang magpanggap na sila ang sentrong iyon. Ang sitwasyong ito ay lumilikha ng isang napaka-interesante at nakakalitong paradox para sa ating rehiyon.
Sa isang banda, ang mga bansa sa ASEAN ay todo kapit pa rin sa China dahil nananatili tayong baon sa kanilang malalawak at masalimuot na supply chain. Bili pa rin tayo ng bili ng kanilang mga pyesa at materyales, pero sa kabilang banda, nakikinabang din tayo sa mismong proseso ng pag-iwas at paglayo sa kanila. Nakakakuha tayo ng mga bagong investment mula sa mga kumpanyang nag-aalsabalutan na mula sa China. Ito ay isang sitwasyon kung saan feeling winner tayo sa magkabilang panig ng isang nagbabagong pandaigdigang kaayusan. Ang kabalintunaang ito ay bumubuo ng tinatawag nilang dynamic equilibrium o sa madaling salita, ang sining ng pagiging balimbing. Hindi ito isang matigas at pinal na pagpili kung saan kailangang putulin ang lahat ng ugnayan sa isang panig para lang yumakap sa kabila. Ito ay isang tuloy-tuloy at walang katapusang proseso ng pag-aayos, pag-aangkop at pag-calibrate ng ating mga patakaran base sa kung ano ang pinakabagong chika sa merkado at politika. Binabago natin ang ating mga hakbang sa bawat pagbabago ng ihip ng hangin sa pandaigdigang kalakalan para lang masigurong lagi tayong nasa posisyong sumalo ng grasya at umiwas sa krisis. Kaya bilang pagbubuod mula sa isang mahigpit na pananaw na pang-ekonomiya, maling-mali na sabihing ang Timog Silangang Asya ay sunod-sunuran lang at nagpapailalim sa impluwensya ng China. Mali rin na sabihing inosente lang tayong nagpapanggap na neutral ng walang malalim na plano. Ang katotohanan ay ang ating rehiyon ay naglalaro ng isang mas sopistikado, mas level up at mas nakakahilong laro. Ito ang laro ng pagpiga ng bawat posibleng benepisyo mula sa paglago ng ating dambuhalang kapitbahay habang sabay na nagtatayo ng mga matitibay na bakod at alternatibong ruta bilang proteksyon. Ang pangunahing layunin ng lahat ng pagmamanyobrang ito ay para maiwasan ang pinakamalaking bangungot sa ekonomiya, ang makulong ng tuluyan sa iisang sistema, teknolohiya o merkado. Kung ang ating mga bangko, ang ating mga infrastruktura sa komunikasyon at ang ating mga export market ay eksklusibong nakatali sa iisang bansa, goodbye na sa ating soberanyang pang-ekonomiya. Ang pagbuo ng mga alternatibong ugnayan sa Europa, Amerika at iba pang bahagi ng Asya ay hindi pagtataksil sa ating mga kapitbahay. Ito ay isang pangunahing prinsipyo lang ng risk management at pagtiyak na hindi tayo tuluyang malubog. Partikular para sa Pilipinas, ang masalimuot na laro ng pagbabalanse na ito ay hindi lang isang simpleng foreign policy o estratehiya para sa buong rehiyon. Para sa atin, ito ay isang usapin ng pambansang survival at pagpapanatili ng ating pag-iral bilang isang bansang kunwari ay malaya. Ang hamon na kinakaharap ng ating mga lider at mga tagagawa ng patakaran ay nakakabingi. Paano natin mapapanatili at mapapabilis ang paglago ng ating ekonomiya para kunwari ay maiahon ang mga mamamayan sa hirap habang sinisigurong hindi natin basta-basta isinusuko ang ating mga teritoryo at ang ating kalayaan sa proseso. Ginagawa natin to habang ang mundo ay mabilis at marahas na nagkakalat. Yung panahong isang bansa lang ang bida ay tapos na. At ngayon ay nasa era na tayo ng multipolarity kung saan ang mga naglalakihang ego ay nag-uumpugan. Sa ganitong setup, ang pagiging pabebe at hindi marunong sumabay sa Agos ay expressway patungo sa kangkungan. Ang galing nating lumusot sa magulong sitwasyong ito. Gamit ang kunwariang diplomasya at diskarte sa pera, ang magdidikta kung kakain pa ba tayo sa susunod na mga dekada. Bilang isang analyst ng ugali, kitang-kita na ang mga desisyong ito ay dala lang ng takot nating lumabas sa comfort zone o yung tinatawag na status quo bias ng mga ahensya natin. Natural lang naman na tamarin at matakot tayong baguhin ang takbo ng kalakalan dahil ang mahal kaya ng transition costs. Ang pag-aayos ng supply chain, paghahanap ng bagong mabubudol na mamimili at pagsunod sa mga bagong rules ay bangungot para sa mga lokal na negosyo. Kaya naman mas gusto nating mag-ninja move at dahan-dahang magbago kaysa sa mga pa-main character na deklarasyon ng pag-alis. Itigil na rin natin ang pagpapaniwala sa kwentong barbero tungkol sa decoupling o ang tuluyang paghihiwalay ng Amerika at China. Sa totoong buhay ng pera, ang dalawang higanteng ito ay magkayakap pa rin sa ilalim ng kumot,
Ang ASEAN ay nagsisilbi lang na dakilang tulay o conduit sa gitna ng dalawang nag-aaway na kampo. Maraming gamit na gawa sa piyesang sino ang binubuo sa Vietnam o Pilipinas para lang maibenta sa Amerika. Sa ganitong racket, tayo ang nagiging kailangang middleman para tuloy ang ligaya ng kalakalan kahit nagbabangayan ang mga politiko. Ang pagiging middleman na ito ang nagbibigay sa ASEAN ng kakaibang power sa pera, habang ang dalawang higante ay nagpapataasan ng buwis at nagbabansag ng kung ano-anong parusa, ang mga negosyo ay naghahanap ng matataguan para tuloy ang negosyo ng walang istorbo. Tayong tagabigay ng safe space na yan. Ang ating kunwari neutral na drama ay nagiging isang mamahaling serbisyo na inaalok natin sa mundo. Isa itong klase ng regulatory arbitrage kung saan tayo ang wais na kumikita mula sa away at magulong batas ng mga dambuhalang bansa. Pero syempre, hindi pwedeng dedmahin ang mga pressure sa loob ng bansa na nagpapatakbo sa mga desisyong ito. Dito sa Pilipinas, ang mga tao ay mahilig pa rin kumapit sa mga lumang tropa lalo na sa Amerika dahil sa mahabang kasaysayan at kunwaring parehong values. Ang mga politiko naman ay kailangang magastig-astigan laban sa mga nanghihimasok sa ating bakuran para hindi mabash. Ang banggaan sa pagitan ng pagiging practical sa pera at ng pambansang pride na gustong lumaban ay nagdudulot ng walang katapusang tensyon sa ating mga rules. Para mapanatili ang ganitong delikadong pagbabalanse, ang mga bangko ng ASEAN ay kailangang maging matatag at hindi basta-basta matitibag. Kitang-kita ito sa pagpupumilit ng mga central bank na dagdagan ang kanilang ipon na dolyar, maghanap ng ibang investment na hindi lang nakadepende sa US dollar at gumamit ng sariling pera sa mga transaksyon para iwas alat sa palitan. Ang mga galawang ito ay para bigyan ang rehiyon ng financial na unan sakaling magkaroon ng malalang krisis na galing sa labas. Isa pang bardagulan na dapat nating tutukan ay ang agawan sa pagtatakda ng mga tech standards lalo na sa mga infrastructure gaya ng 5G, AI at digital economy. Ang pagpili kung China o Western tech ang gagamitin ay hindi lang basta-basta kundi isang malalim na strategic choice kuno. May power ang desisyong ito na ilak ang buong sektor ng ekonomiya natin sa isang ecosystem sa loob ng maraming dekada. Parang toxic relationship lang. Kaya naman ang ASEAN pabebe muna at ayaw magbigay ng exclusive rights kahit kanino. Sa level ng microeconomics at labor market, itong balancing act na ito ay nangangailangan ng mga manggagawang mabilis mag-adjust. Hindi yung parang pagong. Habang lumilipat ang mga kumpanya mula China papunta rito bilang bahagi ng China Plus One strategy, kailangan nating mag-provide ng sapat na workforce na may tamang skills sa tech at management. Kapag nga pa rin ang skills ng mga Pinoy sa mga kapitbahay nating gaya ng Vietnam o Thailand lang, pupunta ang mga investment na yan at maiiwan tayong tagasalo ng mga low-end jobs na madaling palitan. Huwag din tayong magbulag-bulagan sa aspeto ng kalikasan at likas na yaman sa usaping ito. Ang mga investment galing sa labas, lalo na sa pagmimina at heavy industry, ay siguradong may malalang epekto sa ating ekolohiya. Sa pag-welcome sa mga infrastructure projects, kailangan nating siguraduhin na hindi natin isinasakripisyo ang kalikasan para lang sa clout ng panandaliang paglago ng ekonomiya. Ang pagiging neutral ay nangangahulugan din ng pagkakaroon ng tapang na tanggihan ang mga investment na sumisira sa environment kahit gaano pa kalakas ang bansang pinanggalingan yan. Isang masakit na katotohanan na dapat harapin ay ang ideya na ang ASEAN ay madalas na nagpapakita ng illusion of unity. Pero sa totoo lang, kanya-kanyang bida at sariling interes ang inuuna ng bawat bansa. Habang ang Pilipinas ay busy sa pakikipag-asaran sa isyu ng dagat at security, ang mga bansang gaya ng Cambodia at Laos ay nakatali ang leeg sa mga economic aid mula sa mainland. Itong watak-watak na eksena sa loob mismo ng rehiyon ang dahilan kung bakit hirap tayong bumuo ng matibay na posisyon laban sa mga bully sa labas, na lalong nagpapahina sa ating kolektibong kapangyarihan. Kung titingnan ang long-term economic horizon, ang tagumpay ng strategy ng Pilipinas at ASEAN ay nakasalalay sa kakayahan nating i-transform ang mga panandaliang pakinabang sa trade tungo sa pangmatagalang kapasidad sa industriya. Hindi sapat na tayo ay maging tambayan lang para sa pag-assemble ng mga produkto o taga-supply ng raw materials.
Ang tunay na goal ay ang makabuo ng sarili nating mga brand, tech at mga kumpanyang kayang makipagsabayan sa world stage nang hindi laging nakaasa sa mga dayuhang korporasyon. Sa makatuwid, ang salitang neutrality sa modernong panahon ay kailangan ng bagong definition. Hindi ito tungkol sa hindi pagpili ng panig, kundi sa pagiging madiskarte na piliin ang lahat ng panig kung kailan ito kailangan at beneficial. Ito ang sining ng pag-manage ng mga kontradiksyon. Sa mundong patuloy na nahahati, ang pinakamatalinong economic decision ay ang tumangging maging part ng pagkakahati na iyon at sa halip ay magsilbing tulay na nag-uugnay sa mga nag-aaway na bahagi ng pandaigdigang merkado para tuloy-tuloy lang ang daloy ng yaman at kaalaman. Sa huling hirit, yung mga nagtatanong kung ang ASEAN ba ay may pinapanigan o sadyang pa-showbiz lang ay halatang kitid ng utak sa takbo ng mundo. Hindi tayo saling pusa sa laro ng iba. May sarili tayong diskarte at laro rito. Ginagawa lang nating tuntungan yung bangayan ng mga dambuhalang bansa para mabilis nating ma-upgrade ang sarili nating bakuran. Ang bawat tulay na galing sa China at bawat barkong pandigma na pinapapasok natin mula sa Amerika ay mga planadong galawan lang para hindi tayo masakal at para lalong kumapal ang bulsa natin sa gitna ng dagat na puno ng mga gutom na pating. Para sa Pilipinas, ang pag-intindi sa ganitong klaseng bardagulan sa politika at ekonomiya ang tanging paraan para hindi tayo mabaon sa limot. Wala tayong budget para maging loyal sa iisang tropa lang ng walang kapalit at lalong wala tayong lakas para magkaroon ng kaaway na forever. Dapat ang galawan natin ay parang tubig madulas, praktikal, at laging nakatingin kung saan tayo mas makakalamang at makikinabang. Sa dulo, ang pinakadabes na pwesto sa mundong magulo ay ang maging bansang kayang tumayo sa sariling mga paa kahit anong gulo pa ang gawin ng mga higanting nag-aaway-away sa paligid natin.